Humiling si Dexter. Hindi ka magtatagal. Dapat may ibang paraan. Sa sandaling iyon, lumakad si Lacey mula sa malayo. Dexter, okay ka lang? Oh, Soul Wolf at Killer Wolf. Nandito ka na. Nang makita si Lacey, ang Soul Wolf at Killer Wolf ay agad na naging tensyonado at tumalon. Na nakatayo sa kanyang tabi. Lacey, tumayo ka sa likod namin. Ipagsasanggalang ka namin mula sa mga espiritu ng kamatayan. Sabi ni Lacey, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Hindi ako sasalakayin ng mga espiritu ng kamatayan. Ha? Ang Soul Wolf at Killer Wolf ay mukhang nagulat. Nahihirapang paniwalaan. Paliwanag ni Dexter. Oo, hindi mo kailangang mag-alala kay Lacey. Dala niya ang sinaunang bloodline ng Vasilios, na may malakas na suppressive effect sa death spirits. Iniiwasan nila siya tulad ng salot. Ang sinaunang bloodline ni Vasilios. Ano yan? Ang Soul Wolf at Killer Wolf ay nalito. Maingat silang tumabi. At gaya ng inaasahan, hindi man lang sinaktan ng mga espiritu ng kamatayan si Lacey. Hindi man lang sila naglakas loob na lapitan siya. Nagtanong si Soul Wolf, Dexter, kung dahil si Lacey ay isang inapo ni Vasilios kaya siya iniiwasan ng mga espiritu ng kamatayan. Kung gayon bakit nakikita kong umiiwas din sila sa iyo? Paliwanag ni Dexter, faith energy. Ang lakas ng pananampalataya ang tumutulong sa akin na labanan ang death aura. Namulat ang realisasyon sa lahat ng naroroon. Tinulungan ni Squirrel si Quinlan, na nakapikit, para makalakad. Pakikipaglaban ni Quinlan kay Tiger King at sa iba pa ngayon. Siya ay malubhang nasugatan. Kaakibat ng death aura na umaatake sa kanya kanina. Muntik na siyang mawalan ng buhay. Kabutihang palad. Binigyan siya ni Dexter ng isang spirit pill, na halos hindi nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit ang kanyang katawan ay napakahina ngayon. Nang makita ang Squirrel, nagsimulang tumulo ang mga bibig ni Soul Wolf at Killer Wolf. Quinlan, magaling. Gutom na kami. Buti na lang at nakahuli ka ng Squirrel. Ay barbecue ba natin o ice steam? Ikaw ang magdesisyon. Agad na naten si Squirrel. Ang impyerno ay nangyayari. Bakit gusto nila akong kainin pag nakita nila ako? Ang mga tao ay sadyang walang awa at masama. Bigla itong yamakap sa likod ni Quinlan. Nagmamadaling paliwanag ni Lacey. Soul Wolf, Killer Wolf, yun ang kasama natin. Hindi tayo makakain nito. Nakarating kami ng ligtas dahil sa pagkagat ng Squirrel sa pamamagitan ng restrictive spell formation. Ang Soul Wolf at Killer Wolf ay mukhang bigo. Sige. Curious na tanong ni Quinlan. Soul Wolf, Killer Wolf, paano mo nalampasan ang restrictive spell formation? Maging sina Quinlan at Dexter ay hindi masira ang restrictive spell formation. Bahagya lang silang nakagawa ng lamat sa ngipin ni Squirrel. Kaya, imposibleng masira ng Soul Wolf at Killer Wolf ang restrictive spell formation. Sabi ni Soul Wolf. Oh, barrier ang sinasabi mo kanina. Diba? Syempre, hindi namin madadaanan yun. Ang death aura ng mga death spirit ang sumisira sa isang malaking butas sa barrier, na nagpapahintulot sa amin na makadaan. Everyone suddenly understood. The death aura of the death spirits was indeed powerful, corroding even the ancient restrictive spell formation. At that moment, Quinlan finished using up a spirit pill. On his body was once ongoing being corroded by the death aura. Helpless, Quinlan could only sit down and focus on resisting the death aura. Quick, think of a way to get rid of these death spirits. I can't hold on much longer. Although Soul Wolf and Killer Wolf also had the protection of void energy to resist a portion of the death aura, they were now starting to struggle. Crouching on the ground, both of them tried hard to fend off the death aura. Lacey sighed. Dexter, Squirrel controversy through spose. Right. Let's ask Squirrel to create a special passage so we can escape. Dexter shook his head and sighed. That's just a temporary solution. Soul Wolf and Killer Wolf invoke the ire of these death spirits, so they will hunt the two down and refuse to give up.
It doesn't matter where we escape the. We will be pursued regardless. Bori etched itself across Lassie's features. What should we do then? Soul Wolf and Killer Wolf sighed. Dexter, you don't need to worry about us. Talk closely and escape quickly. The Death Spirits won't chase after you. Biglang naintindihan ng lahat. Ang death aura ng mga Death Spirit ay talagang malakas, na nakakasira kahit sa sinaunang restrictive spell formation. Sa sandaling iyon, natapos na ni Quinlan ang paggamit ng isang Spirit Peel. At ang kanyang katawan ay muling kinakain ng death aura. Walang magawa. Napaupo na lamang si Quinlan at tumuon sa paglaban sa death aura. Bilis. Mag-isip ng paraan para maalis ang mga espiritong ito ng kamatayan. Hindi na ako makakatagal. Bagamat ang Soul Wolf at Killer Wolf ay mayroon ding proteksyon ng Faith Energy para labanan ang isang bahagi ng Death Aura. Nagsisimula na silang magpumiglas, nakayuko sa lupa. Pareho silang nagsikap na palayasin ang Death Aura. Sabi ni Lacey, Dexter, kayang tumawid ang squirrel sa kalawakan. Diba? Hilingin natin kay Squirrel na gumawa ng spatial passage para makatakas tayo. Umiling si Dexter at sinabing, pansamantalang solusyon lang yan. Ang Soul Wolf at Killer Wolf ay nagdulot ng galit sa mga espiritong ito ng kamatayan. Kaya't hahabulin nila ang dalawa at tatangjing sumuko. Hindi mahalaga kung saan tayo tatakas. Hahabulin pa rin tayo. Nakaukit ang pag-aalala sa mga katangian ni Lacey. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tinabi ni Soul Wolf at Killer Wolf. Dexter, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin. Kunin si Lacey at mabilis na tumakas. Hindi ka hahabulin ng mga espirito ng kamatayan. Matigas na sabi ni Dexter. Shut up. Huwag kang magsalita ng mga walang kwentang salita. Mga B****starred kayo. Sa pagkakataong iyon, isang malalim at marilag na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Dahilan para hindi sinasadyang manginig si Dexter at ang iba pa. Ano iyon? Hindi ito pag-aari ng sinuman sa kanila. Mag-iingat ka kaagad. Utos ni Dexter, na pinaalalahanan ang lahat na tumingin sa paligid at hanapin ang pinanggalingan ng boses. How dare you disturb my meditation? Mamamatay kayong lahat. Muling umalangaw-ngaw ang malalim na boses. This time, maririnig na ni Dexter. Parang galing sa ilog ang boses. Bumaba ang tingin ng lahat sa ilog. Noon pa lang ay lalong tumindi ang rumaragasang ilog, na may taas na 3 hanggang 4 na metro ang alon. Ang ilog ay nahawahan na rin ng death aura at naging inky black color. Napansin ni Dexter na pagkatapos tumaas ang isa sa mga alon, hindi ito bumagsak sa halip ay nanatiling nakabitin sa hangin. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumipat sa anyo ng tao. Isa itong matandang lalaki na may mahabang balbas. Ang kanyang mga mata ay dilat sa galit. At naglabas siya ng isang kahanga-hangang aura. Si Dexter at ang iba ay nabigla sa kanyang kakila-kilabot na presensya. Magsasalita na sana si Dexter. Ngunit biglang, mga pagsabog ng pulang ilaw ang nagliwanag sa ilalim ng ilog. Para bang isang napakalaking apoy ang sumabog sa ilalim ng ilog, na kumalat sa buong haba nito. Ang maapoy na pulang kulay sa ilalim ng ilog ay mabilis na nagtipon at tumaas na parang sinusubukang lumabas mula sa ibabaw ng tubig. Ang taong tubig, na lumulutang sa ibabaw ng tubig ay nagalit at ginamit ang kanyang katawan upang sugpuin ang nagninangas na pulang masa. Gayunpaman, ang taong tubig ay naapektuhan ng death aura mula sa death spirits. Unti-unti, nawala ang kanyang anyo bilang tao at nanghina. Sa wakas, ang nagninangas na pulang masa ay naging isang bahid ng puting liwanag na mabilis na nawala sa malayo sa isang kisap mata. Nang makita ni Dexter at ng iba pa ang puting ilaw, taglit silang nabigla dahil medyo pamilyar ito sa kanila. Ito ay nagpapaalala sa puting liwanag na sumunod sa kanila sa pamamagitan ng restrictive spell formation noon. Ano nga ba ang puting ilaw na ito? Pinagmamasdan ng taong tubig at ang puting liwanag. Malabong napagtanto ni Dexter ang isang bagay. Tila pinipigilan ng taong tubig ang puting liwanag. Ngunit dahil sa naapektuhan ng death aura, pangina ang kanyang kapangyarihan, na nagbigay daan sa puting liwanag na tumakas. Tinabi sa kanya ng profound sixth sense ni Dexter na hindi maganda ang puting ilaw.
Nang makitang nawala ang puting liwanag, nagalit ang taong tubig. Mga tanga, ikaw ang nagpabiye sa kanya na makatakas. Dapat mong bayaran ang presyo. Dahil doon, nag-aalsa ang taong tubig. Ang mga alon ay umalangaw-ngaw sa paligid niya, na umaagos patungo sa mga espiritu ng kamatayan at agad na tinutunaw ang mga ito kapag nadikit na parang asido. Sumugod ang mga alon na iyon patungo kay Dexter at sa iba pa. Dexter suddenly felt his knees unexplained. Monster, your disciple host come to see you. Disciple. The waterman becomes skeptical and stopped his wolf attacks, staring fixedly at Dexter. After carefully observing him for a moment, the waterman shook his head and sighed. Who are you? When did I have a disciple like you? I don't remember. However, I can sense that there's something of mine within you. Do we have some kind of connection? Dexter hurriedly replied. Monster. I am Dexter Williams. You are Pietro White. Right. Dexter had previously speculated that the person beneath the Great River was his monster. Pietro White, the current form of the waterman wasn't very clear, and his appearance was distorted and deformed. Hence, Dexter couldn't confirm if he was indeed Pietro. Regardless of whether it was Pietro or not, Dexter chose to pay his respects and acknowledge his relationship with Pietro first. Having more monsters is better than having none anyway, judging by the tone of the waterman. Even if he wasn't Pietro, he had to be someone related. The waterman asked, Pietro, I do seem to have that name. Memories fold over time, and I almost forgot about it. Let me ask you, how long have you been my disciple? Dexter replied, over 10 years. No wonder. Realization dawned on the waterman. Come, let me verify if you're truly my disciple. Biglang lumuhad si Dexter at sumigaw. Guro, naparito ang iyong alagad upang makita ka. Alagad. Nag-aalinlangan ang waterman at tumigil sa pag-atake ng kaway. Panay ang titig kay Dexter. Matapos siyang maingat na pagmasdan saglit, umiling ang taong tubig at sinabing, Sino ka? Kailan ba ako nagkaroon ng alagad na tulad mo? Hindi ko maalala. Gayunpaman, nararamdaman ko na mayroong isang bagay sa akin sa loob mo. May koneksyon ba tayo? Nagmamadaling sumagot si Dexter. Master. Ako si Dexter Cruz. Ikaw si Pietro White. Tama ba? Dati nang naisip ni Dexter na ang tao sa ilalim ng malaking ilog ay ang kanyang Panginoon. Si Pietro White, ang kasalukuyang anyo ng taong tubig ay hindi masyadong malinaw. At ang kanyang hitsura ay baluktot at deformed. Kaya naman, hindi makumpirma ni Dexter kung siya nga si Pietro. Hindi alintana kung si Pietro o hindi. Pinili ni Dexter na magbigay ng respeto at kilalanin muna ang relasyon nila ni Pietro. Ang pagkakaroon ng higit pang mga master ay mas mabuti kaysa sa pagkakaroon pa rin. Kung tutuusin sa tono ng taong tubig, kahit hindi siya si Pietro, dapat may kamag-anak siya. Tanong ng waterman, Pietro, mukhang ako ang may pangalang iyon. Ang mga alaala ay nawawala sa paglipas ng panahon. At halos nakalimutan ko na ang tungkol dito. Tanungin kita, gaano ka nakatagal naging alagad ko? Sumagot si Dexter, higit 10 taon. Hindi nakapagtataka, namulat ang realisasyon sa taong tubig. Halika, patunayan ko kung tunay kang alagad ko. Nang matapos magsalita ang waterman, naglabas siya ng agos ng tubig sa direksyon ni Dexter. Bahagyang natigilan si Dexter. Guro, ikaw ang aking tagapagturo noon. Ngunit para sa akin, ikaw ay tulad ng isang ama na minahal ako bilang isang anak. Nakalimutan mo na ba? Putulin ang crap, hayaan mong tingnan kita, at titingnan natin. Tagot ng taong tubig. Sa kabila ng pag-aalinlangan. Hindi na nagsalita pa si Dexter at hinayaan ang tubig na maramdaman ang kanyang pulso. Maya-maya pa ay tumango ang taga-tubig. Ang iyong mga kakayahan ay nagmula sa akin. Kaya ikaw talaga ang aking mentee. Natarante si Dexter. Ano ito? Hindi pa ganoon katagal mula noong huli tayong nagkita. Paano niya ako nakalimutan? Naging senile na ba siya? At saka,
Hindi ba dapat binabantayan niya ang Dragon's Vein sa Secret Realm ng Mount Kosh? Anong ginagawa niya dito at nagpapakita ng ganito? Sa pag-iisip na iyon, ipinahayag niya ang kanyang panloob na pag-iisip. Guro, hindi ba dapat nasa Mount Kosh ka na nagbabantay sa ugat ng dragon? Anong ginagawa mo dito? Ang ugat ng dragon sa Secret Realm ng Mount Kosh. Taglit na nag-isip si Pietro. Hindi ko akalain na magkakaroon din ng Dragon's Vein doon. Ha! Lalong naguluhan si Dexter. Si Pietro ang nagkusa para ipaliwanag. Magiging tapat ako sa iyo. Hindi talaga ako si Pietro mismo. Ako ay isang espiritual na kahulugan lamang sa kanya. Sa katunayan, ang tagapagturo na iyong tinutukoy ay isa ring espiritual na kahulugan. Kaya hindi ko alam na disipulo ka niya. Ano? Hindi napigilan ni Dexter na mapabuntong hininga. Ang taong ito ay isang espiritual na kahulugan lamang. At gayon din ang aking sariling tagapagturo. Paano magiging ganito kalakas ang espiritual na pakiramdam? Kahit na ang Sun and Moon Class Warrior ay walang kapantay para sa kanya. Ang Tiger Lord at ang Sun and Moon Class Warriors ay hindi nang ahas na lumapit sa ilog. Baka masipsip sila dito. Kung gayon, gaano ba talaga kalakas si Pietro? Hindi maisip ni Dexter. Master Pietro, huwag kang umarte na parang malapit na tayo. Pinutol siya ng taga-tubig sa Bywave. Ang iyong tinatawag na master ay ibang espiritual na kahulugan. Hindi ako. Wala akong ganyang katengang apprentice na katulad mo. Kung magsalita siya ng ganito dati, siguradong magagalit si Dexter. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay ang Great Marshal, ang Gulu God ng Eurasia at isa sa mga nangungunang mandirigma sa mundo. Isang karangalan ang maglingkod bilang alipin ng Great Marshal. Hindi bale na tanggapin bilang isang baguhan niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ni Dexter kung gaano kalaki ang mundo pagkatapos makatagpo ng isang mandirigma na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Kaya naman, hindi makatwiran para sa taong tubig na tukuyin si Dexter bilang isang tanga. Dahil sa galit, naiiba na lamang ng huli ang usapan. Anong ginagawa mo dito? Kung magtatanong ako, huminga ng malalim ang taong tubig. Ang aking tungkulin dito ay upang mapanatili ang pagpigil sa mga bilanggo sa ilalim ng tubig na ito. Ito ay nangyayari sa loob ng libo-libong taon. Ipinagpatuloy niya, ngunit dumating ka na may napakaraming espiritu ng kamatayan. Na ang aura ng kamatayan ay pumasok sa aking espiritual na pakiramdam. Gumawa ng butas sa aking depensa. At naging dahilan upang makatakas ang mga bilanggo. Nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Bahagyang nagsisi si Dexter. Maaari ko bang itanong kung anong klaseng tao itong preso? Bakit siya banihag? Hindi siya tao. Siya ay isang mandirigma mula sa mga Diyos. Mula sa mga Diyos. Nagulat si Dexter. Hindi ko akalain na may mabubuhay pa sa kanila. Si Theus ay isang inapo ng mga Diyos. Gayunpaman, siya ay isa lamang ilusyon na espiritual na kahulugan at hindi isang pisikal na nilalang. Gayunpaman, ang isang ilusyon na espiritual na kahulugan tulad ni Theus ay nagtataglay na ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Kung gayon, tiyak na kayang sirain ng isang buhay na Diyos ang higit pa. Siyempre, ginagawa nila. Tugon ng taong tubig. Medyo marami sila, kung tutuusin. Kaya lang, pinipigilan sila ng mga tao ko para hindi sila makalabas at gumawa ng kalituhan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo pa nakikilala ang alinman sa kanila. Ang kanilang kapangyarihan ay lubhang nabawasan salamat sa pagsisikap ng aking mga tao. Ngunit kapag sila ay nakatakas, ito ay magiging kaguluhan sa lahat ng dako. Muling naging malungkot ang ekspresyon ni Dexter. Ano ang ginawa ng mga Diyos na kailangan nating mga tao para panatilihin silang nakakulong? Tumawa ng mapait ang taong tubig. Anong ginawa nila? Minsan nilang sinalakay ang mga tao at sinubukang lipulin ang buong lahi. Sabihin mo sa akin kung bakit natin sila pinakulong. Tinubukan nilang lipulin ang buong sangkatauhan. Nakakabaliw yun. Ang lugar na ito, Theus Island, ay dating larangan ng digmaan kung saan ang mga mandirigma ng tao at mga mandirigma ng Diyos ay nakipaglaban sa isa't isa sa isang malagim na digmaan. Ang paliwanag ng taong tubig.
Hindi mabilang na mga tao ang namatay noong panahong iyon. At halos lahat ng mga mandirigma ng tao ay nalipol. Samantala, ang mga Diyos ay lumakas lamang nang hindi nagsasakripisyo ng marami. Ngunit sa isang mahalagang sandali, ang mga nakaligtas na mga mandirigma ng tao ay lumikha ng isang porma sayon sa pamamagitan ng pagsira sa sarili ng kanilang mga spirit peel. At iyon ay kung paano nila nakontrol ang mga Diyos. Takasamaang palad. Ang porma sayon ay naging mas mahina pagkaraan ng maraming taon. At hindi na namin mapipigilan ang mga Diyos ng mas matagal. Sa sandaling makatakas ang mga Diyos, ang buhay ng sangkatauhan ay muling banta. Labis na pagkabigla ang umikot sa loob ni Dexter nang marinig niya iyon. Kaya, dati ay maraming mandirigma noong unang panahon. Ngunit halos lahat sila ay namatay sa pakikipaglaban sa mga Diyos. Hindi katakataka na wala tayong maraming warrior descendants ngayon. Ang mga bloodline ay naputol mula pa noong una. Ang isla ng Theas kung saan naglalaban ang mga tao at Diyos noon ay isang lugar na ngayon para sa mga tao upang kulungan ang mga Diyos. Ang ibang tao ba ay kapantay mo sa lakas? Tanong ng taong tubig. Kung mayroong ilang bilyong mandirigma ng iyong kalibre. Kung gayon maaari kang magkaroon ng pagkakataon laban sa mga Diyos. Ilang bilyong mandirigma ng aking kalibre. Nagbibiro ba siya? At kahit ganoon karaming tao. Baka magkaroon lang tayo ng pagkakataon. Ang kapangyarihan ng mga Diyos ay hindi maisip. Napabuntong hininga si Dexter. Magiging tapat ako sa iyo. Guro, ako ang nangungunang mandirigma na kasalukuyang umiiral. At mayroon lamang mga 10 iba pang mga tao sa mundong ito na ang lakas ay kapantay ng sa akin. Nagulat ang taong tubig bago bumantong hininga. Sabi ko na nga ba? Ngayon ko lang nalaman. Matagal nang natapos ang mga bloodline ng mandirigma ng sangkatauhan. Kaya natural. Wala nang mga mandirigma ngayon. Kapag lumitaw ang mga Diyos, walang magagawa ang sangkatauhan kundi tanggapin ang hindi maiiwasang pagkawasak nito. Noon, hinulaan ko na pagkatapos mawala ng mga tao ang lahat ng kanilang mga mandirigma. Ang magagawa ko lang ay bigyan sila ng mas maraming oras hindi tulungan silang maiwasan ang kanilang kalunos-lunos na kapalaran. Mukhang dumating na sa wakas ang oras mo. Dagdag pa niya, na tila nagdadalamati. Naramdaman ni Dexter at ng iba pa ang sikmura nila. Dumating na ang oras natin. Tayong mga tao ba ay malapit ng mapuksa? Hindi pwede yon. Walang tiyak. Guro, tiyak. May pag-asa tayong mga tao. Diba? Nagmamadaling tanong ni Dexter. Mangyaring gabayan kami para sa kapakanan ng sangkatauhan. Umiling ang taong tubig. Walang pag-asa. Ang katotohanan na ang sangkatauhan ay patuloy na nabubuhay sa loob ng libo-libong taon pagkatapos ng digmaan ay isang himala mismo. Malapit nang muling lilito ang mga mandirigma ng Diyos. At para sa kanila, ang mga tao ay kasing hihina ng mga langgam. Kung magpasya kang pumatay ng hukbo ng mga langgam, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa sila? Tinabi sa akin ni Master Pietro na hanggat ni-reconstruct ko ang Dragon Vein, magkakaroon pa rin tayo ng isang maliit na pag-asa sa pagprotekta sa Eurasia at pagpapanatili ng sangkatauhan. Ang muling pagtatayo ng Dragon Vein ay hindi isang masamang ideya. Ngunit tiyak na hindi ito madali. Ipapaalam ko sa iyo na tumagal ng daan-daang Eternal Class Warriors at daan-daang taon para lang magkatotoo ang Dragon Vein ng sangkatauhan. Paliwanag ng Waterman. Ang iyong mga pagkakataon ay mababa kahit na ang iyong buong lahi ay magsama-sama ng mga puwersa. Pabayaan kung ikaw ay susubukan ito sa iyong sarili. Hindi ito magiging madali, pero hindi ibig sabihin na imposible na. Giit ni Dexter. Nga pala. Binanggit mo ang daan-daang mandirigma ng Eternal Class. Anong rank itong klase? Eksakto. Tinabi ng taga-tubig. Nakikita kong nasa Celestial Class ka ngayon. Alam mo, may hindi mabilang pang mga klase sa itaas nito. Sa ibabaw ng Celestial Class ay Sun and Moon Class, Nebula Class, at panghuli Eternal Class. Ang bawat klase dito ay makabuluhang naiiba sa bawat isa. Ang pangalang Eternal Class ay nagpapahiwatig na ito ay walang hanggan at hindi masisira. Talaga, ito ay nabubuhay ng kasing haba ng Earth. Siyempre, iyon lang ang ibig sabihin ng pangalan.
Halos lahat ng mga tao at mga mandirigma ng Eternal Class ay nalipol sa labanan sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Halatang nagulat si Dexter. Sa madaling salita, mayroon pa ring Eternal Class Warrior sa Earth. Tama ba ako? Tumango ang taong tubig bilang pagsang-ayon. Siyempre, kung wala ng anumang Eternal Class Warrior na natitira upang suportahan ang mga tao. Maraming manggulo mula sa ibang mga mundo ang dumating na nagdudulot ng kaguluhan. Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay maaaring mamuhay ng isang mapayapang buhay ay dahil sila ay protektado ng mga mandirigma ng Eternal Class. Labis na namangha si Dexter. Maaari akong mamatay ng walang pagsisisi kung magkakaroon ako ng pagkakataong makilala ang isang Eternal Class Warrior. Sabi ng taga-tubig. Huwag kang mag-abala. Ang mga mandirigma ng Eternal Class ay parang mga Diyos. Sa mga sinaunang dokumento, 1% lamang ng mga kwento na nag-uusap tungkol sa paglitaw ng iba't ibang mga immortal na angkan ay totoo. Ito ang hitsura ng mga mandirigma ng Eternal Class. Hindi kailanman makikipag-ugnayan ang mga Diyos sa mga ordinaryong tao. Kahit na ang isang tulad ko ay makakasaksi lamang sa totoong hitsura ng Eternal Class Warrior mula sa malayo noong sinaunang panahon. Maingat na tanong ni Dexter. Master, pwede ko bang malaman kung anong klase ka? Ang pinakamataas na narating ko ay ang Nebula Class. Ang aking katawan ay lumala. At ang aking espiritual na pakiramdam ay nahahati sa daan-daan. Sa palagay ko ang mga kakayahan ko ngayon ay katumbas ng sa Sun and Moon Class. Sagot ng Waterman. Ang katotohanan na ang bahagi ng espiritual na pakiramdam ng taong tubig ay mayroon pa ring lakas sa pakikipaglaban ng Sun and Moon Class kahit na ang kanyang katawan ay lumala at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nahahati sa daan-daan ay hindi ka panipaniwala. Hindi nila maisip kung gaano kalakas ang taong tubig noong siya ay nasa Nebula Class. Kung ang isang tao sa Nebula Class ay ganoon nakalakas, paano ang isang Eternal Class Warrior? Si Dexter at ang iba pa ay nagsisimula ng makaramdam ng pagkaliit. Sa sandaling iyon, tinanong ni Quinlan, Guro, mayroon bang mga mandirigma na mas makapangyarihan kaysa sa mga nasa Eternal Class? Siyempre, mayroong Demi-Emperor at Emperor sa itaas ng Eternal Class. Gayunpaman, hindi pa ako nakakita ng tunay na mandirigmang emperador. Sa tingin ko ay wala pang nakakamit sa mundong ito. Tungkol naman kay Demi-Emperor. Narinig ko na pero hindi ko sila nakita. Isa lang akong Nebula Class Warrior. Hindi ako karapat-dapat na makita ang isang Demi-Emperor. Ilang lalaki ang naglipat ng tingin kay Lacey. Ang kanyang ninuno ay si Vasilios. Isang Demi-Emperor. Hindi nila akalain na ganoon pala kahanga ang ninuno ni Lacey. Ang kanyang background ay napakalakas at kahanga-hanga. Walang pag-aaksaya ng oras. Nagpatuloy si Dexter sa pagtatanong. Guro, ano ang pulang bagay na iyon na lumabas sa ilog at lumipad na parang bola ng liwanag? Bamantong hininga. Tinabi ng taong tubig. Iyan ang animus ng mga Diyos na pinigilan ko. Noong nakaraan, hindi mabilang na mga mandirigma ng mga Diyos ang malubhang nasugatan at napatay pa ng sumasabog na puwersa ng buhay ng mga mandirigma ng tao. Hindi ito matanggap ng mga Diyos. Kaya't pinarami ang hindi mabilang na animus na lumulutang sa paligid upang magpatuloy sa panggigipit sa mundo ng mga tao. Sa wakas, hinati ko ang isang bahagi ng aking espiritual na pakiramdam upang sugpuin sila sa Apex River. Ang nakita mo kanina ay ang death aura na sumasalakay sa aking espiritual na sentido. Nanghina ito at naging dahilan upang tumakas ang animus. Kung ang mga animus na iyon ay sumalakay sa mundo ng mga tao, ito ay magdadala ng kapahamakan sa sangkatauhan. Paniniguro ni Dexter. Huwag kang mag-alala, Master. Hahanapin natin sila at gagawin natin ang lahat para sirain sila. Siya nga pala, nakatagpo kami ng restrictive spell formation kanina. Pinipigilan din ba nila si Animus? Itinanggi ng taong tubig. Siyempre hindi. Ang restrictive spell formation ay pinipigilan ang mga buhay na kaluluwa. Nabibilang sila sa malalakas na kaaway ng mga tao. Ang mga tao noon ay hindi nagawang lipulin sila at maaari lamang silang sugpuin gamit ang pormasayo na iyon. Parang hindi tama yan. Ayon kay Squirrel, pinipigilan din si Yehov sa ilalim nito.
Yehov kaya ang makapangyarihang kaaway ng sangkatauhan? Sumagot ang taga-tubig. Siyempre hindi. Yehov ay kabilang sa kampo ng mga tao. Sa katunayan, siya ang kanilang haligi. Palaging may ilang kalaban na umaatake sa formation kapag malapit na itong matapos. Kaya, hindi ito kailanman maisasara. Sa wakas, walang pagpipilian si Yehov kundi ang pumasok sa formasyon at gamitin ang kanyang katawan para pigilan ang pag-atake ng kalaban. Noon lang natapos ang restrictive spell formation. Napasinghap si Dexter at ang iba pa. Ibig sabihin ba nito ay hindi lamang kailangang tiisin ni Yehov ang kapangyarihan ng restrictive spell formation kundi pati na rin ang pag-atake ng mga kalaban sa parehong oras. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawala ng taong tubig. Theoretically speaking, oo, walang nakakaalam kung ano talaga ang pinagdaanan niya dahil hindi natin nakikita ang nangyayari. Sa pamamagitan ng paraan, mayroong isang bagay na nagkakahalaga ng pagbanggit. Si Yehov ay isa sa mga mandirigma ng eternal class sa mga tao. At ang kanyang husay ay kabilang sa nangungunang 5 rank sa eternal class ng mga tao. Si Dexter ay same time na nanumpa. Nangangako kami na gagawin namin ang aming makakaya upang sanayin at pagbutihin ang aming mga kakayahan upang maghayganti at iligtas ang mandirigma ng sangkatauhan mula sa pagpapahirap na ito. I-forge ang Dragon Vein. Iyan ang tanging paraan upang mailigtas ang sangkatauhan. Matanda na ako ngayon at nauubusan na ako ng oras. Gayunpaman, maaari kong ipasok ang iyong katawan at tulungan kang lumikha ng pangunahing hugis ng ugat ng dragon. Sa hinaharap, kakailanganin mo lamang na hanapin ang natitirang espiritual na kahulugan o ang mga labi ng kalansay ng isa pang mandirigma na nasa kaparehong antas ng sa akin upang sumanib sa balangkas. Unti-unti, lalakas ito. Kung bibigyan ng oras, ang ugat ng dragon ay maaaring matagumpay na may tayo. Salamat sa iyong tulong, Guro, sabi ni Dexter. Isang huling tingin ng taong tubig sa rumaragasang ilog habang naghahanda na siyang pumasok sa katawan ni Dexter. Nang makita niya iyon, nagmamadali siyang nagsabi, "Pakihintay, Guro, may isa pa akong hindi maintindihan." Ang taong tubig ay nagtanong, "Ano ito? Kilala mo ba si Terekos?" Nagmuni-muni sandali ang taong tubig. Terekos. Parang pamilyar ang pangalan niya. Terekos. Tulad ng sa Terekos na nakulong sa ilalim ng islang ito. Alam mo ba ang tungkol sa kanya? Noon ay nagmamadaling ikinwento ni Dexter ang kwento ni Terekos na nag-utos sa kanila na hanapin ang banal na sandata sa sinaunang sektor. Nagulat ang taong tubig nang marinig niya ang buong kwento. So, gising na si Terekos. Masama ito. Ang lahi ng tao ay nasa kalahati. Mas maraming problema kaysa sa naisip ko. Hindi na makapaghintay si Dexter na magtanong. Ano nga ba ang kwento ni Terekos? Si Terekos ay isang mandirigma ng mga Diyos. Siya ay nasa eternal class. At ang kanyang pag-iral ay ang pinakamalapit sa isang demi-emperor sa mga tuntunin ng mga kakayahan. Noon, ang mga mandirigma ng tao, kasama ang 10 mandirigma ng eternal class, ay sinira ang sarili. Noon lamang nila siya nahuli sa ilalim ng isla. At ngayon, tinasabi mo sa akin na ang kanyang espiritual na kahulugan ay gising. Sa sandaling lumitaw siya nang wala saan. Hindi ka na magkakaroon ng oras upang muling ayusin ang isang ugat ng dragon. Paliwanag ng taong tubig. Ang pagkabigla at hindi paniniwala ay bumaha sa puso ng lahat. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ng lahat ng mga mandirigma ng tao at 10 mandirigma ng eternal class upang bitag si Terekos sa ilalim ng isla. Higit sa lahat, hindi nila siya mapatay. Terekos ay ang cream ng lahat ng mga mandirigma. Kung si Terekos ay ipinanganak ng wala saan, ang sangkatauhan ay mapapawi sa loob ng ilang minuto. Sabi ni Quinlan, "Master, sabi mo may demi-emperor class warrior sa mga tao. Dahil hindi pa nakakamit ni Terekos ang demi-emperor class, bakit hindi siya pinigilan ng demi-emperor na iyon?" Napamura ang taong tubig. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang hitsura ng isang demi-emperor class warrior ay lumalaban sa mga batas ng langit. Ang kanilang mga aksyon ay nakatali sa mga batas ng kalikasan.
Hindi sila basta-basta makakagawa ng aksyon kung ano ang gusto nila. Sa katunayan, ang mundo pati na rin ang sangkatauhan ay mawawasak kung ang Demi-Emperor class warrior ay gagawa ng hakbang. Tanong ni Dexter. Ibig sabihin, ang Demi-Emperor class warrior ay hindi makakatulong sa sangkatauhan. Kahit na siya ay makapangyarihan. Sumang-ayon ang taga-tubig. Masasabi mo yan. At saka, kapag nakarating na sila sa klase na ganyan, mawawala na sila ng interes sa mga kagalakan ng mundo. Kasama na ang sangkatauhan. Hindi sila mapakali na tumulong sa sangkatauhan. Ang lahat ng naroon ay napunit sa pagitan ng saya at pagkagalit. Ito pala na ang mga nakakuha ng Demi-Emperor class ay itinuturing na hindi gaanong mahalaga ang sangkatauhan. Guro, tinabi sa amin ni Tericus na pumunta sa sentrong distrito sa sinaunang sektor at hanapin siya ng isang banal na sandata. Kung hindi, hinding-hindi niya kami papayagan na umalis sa lugar na ito. Pero dahil kalaban natin siya, hindi ba tayo nagkukunwari sa kasamaan para sundin siya? Tanong ni Dexter. Sa sandaling iyon, bumantong hininga ang taong tubig. Hindi siya nagsisinungaling sa iyo. Kung hindi mo gagawin ang utos niya, maaari kanyang patayin sa isang pag-iisip lamang. Sa katunayan, ito ay isang pakikipagsapalaran sa kasamaan upang tulungan siyang maghanap ng isang banal na sandata. Gayunpaman, ito rin ay isang ginintoang pagkakataon para sa inyong lahat. Nagtataka, lahat ay nagtanong, anong gintong pagkakataon? Kung gusto ninyong lahat na maghanap ng banal na sandata, dapat kayong pumunta sa sinaunang larangan ng digmaan sa sinaunang sektor. Ang lugar na iyon ay naglalaman ng mga bakas ng mga epikong labanan sa lahat ng dako. At anumang nalalabi ay maaaring magbigay liwanag sa iyo tungkol sa ilang sinaunang martial arts attainment. Sa katunayan, maaari ka ring makakuha ng ilang pamana ng sinaunang mandirigma o sinaunang banal na sandata. Hanggat maaari kang makalabas ng buhay sa sinaunang larangan ng digmaan, tiyak na magkakaroon ka ng isang bagay. At ito ay napakalaking bagay kung gayon. Sabi ng taong tubig. Tumango si Dexter bilang pag-unawa. Mukhang kailangan ang pagbisita sa sinaunang larangang ito. Iminumungkahi ko na pumunta ka. Ang pagtulong kay Tericus na makahanap ng isang banal na sandata ay hindi gaanong makakatulong sa kanya. Ngunit kung maaari mong samantalahin ang ginintoang pagkakataon, ito ay magiging napakalaking pakinabang para sa inyong lahat. Iginiit ng taga-tubig. Nang marinig iyon, napaangat ng ulo si Dexter. Sige, kung ganoon, tiyak na bibisita tayo sa sinaunang sektor. Kasunod nito, nagpatuloy ang taga-tubig. Okay, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ngayon, magpapalusot ako sa katawan mo at lilikha ng dragon vein para sa iyo. Isang huling paalala mula sa akin kung magkakaroon ka ng dragon vein sa loob mo. Hindi mo na magagawang magtanim ng mga spirit peel. Sa madaling salita, ang dragon vein ang magiging spirit peel mo. Ang mga gumagamit ng dragon veins bilang mga spirit peel ay mas malakas kaysa sa mga naglilinang na spirit peel. Ngunit ang mga side effect ay maliwanag din. Kung gusto mong iligtas ang sangkatauhan sa hinaharap, kailangan mong isuko ang iyong ugat ng dragon. Sa oras na iyon, ikaw ay magiging isang mahina na walang paraan upang ipagtanggol ang iyong sarili. Ang lahat ng iyong pagsusumikap at pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan. Handa ka bang gawin ang sakripisyong ito? Wala akong pag-aalinlangan na gawin ito para sa kapakanan ng sangkatauhan. Huwag kang mag-alala, Dexter. Kahit anong mangyari sa hinaharap, susuportahan kita. Kahit nasasayangan ka, panata ni Lacey. Nakangiting ginulo ni Dexter ang kanyang buhok. Sa kabila ng kasiyahan sa kanyang mukha, may bakas ng pait sa kanyang kalooban. Sa huli, hindi gaanong naintindihan ni Lacey ang mundo ng mga martial artist. Ang mga martial artist ay may mas mahabang buhay kumpara sa mga ordinaryong tao. Si Dexter ay kasalukuyang nasa celestial class, kaya hindi siya magkakaroon ng mga problema sa buhay ng 4 hanggang 500 taon. Kapag naabot na niya ang eternal class, maaari na niyang ibahagi ang parehong habang buhay ng Earth. Ayon sa teorya, bilang isang ordinaryong tao,
Mabubuhay lang si Lacey ng ilang dekada o higit sa isang siglo. Aabutin ng hindi bababa sa 1,000 taon para ganap na mabuo ang kanyang ugat ng dragon. Noon, matagal na siyang wala, kaya naman null ang isyo ng pag-aalaga niya sa kanya. Sa loob-loob niya, nanumpa siya na mag-practice ng martial arts si Lacey kapag bumalik sila para pahabain ang kanyang buhay. Nag-aalala siya na hindi niya kayang tiisin ang sakit ng pag-iwan nito sa kanya. Nang magsalita si Lacey ay napansin na siya ng taong tubig. Looking her up and down. He ventured. Pwede ko bang malaman ang background mo? Miss, hindi ko maiwasang makaramdam ng pamilyar sa dugong dumadaloy sa iyong mga ugat. Ito ang aking asawa, guro. At the same time, descendant din siya ni Vasilios. Nagmamadaling paliwanag ni Dexter. Ano? Kasunod ng pananabik na bumabaha sa kanya. Ang espiritual na pakiramdam ng taong tubig ay nakakalat. Dahil dito, tumalsik sa buong lupa ang kanyang anyo na pinapanatili ng agos ng tubig. Ngunit hindi nagtagal. Muli siyang nag-ipon ng isa pang anyong tubig at emosyonal na napabulalas. Ang ina po ni Vasilios. Siya ang ina po ni Vasilios. Sandali, paano niyong dalawa nalaman yan? Logically speaking, hindi mo dapat alam kung ano ang isang demi-emperor ngayon. Madalas pumasok si Vasilios sa aking mga pangarap, na hinihimok akong bumalik sa pamilya. Ngunit itinuring ko lamang ang mga ito bilang mga panaginip sa nakaraan at hindi siya pinansin. Kanina ko lang nalaman na nag-e-exist pala siya for real and the dreams were from him. Pinasok ni Vasilios ang kanyang mga pangarap at hinimok siyang bumalik sa pamilya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang espiritual na pakiramdam ng taong tubig ay nagkalat muli. At ang kanyang anyo ay bumagsak sa lupa. Katotohanan, ang pagkabigla ay masyadong malaki. Sa teoryang pagsasalita, ang Vasilios ay dapat magkaroon ng hindi mabilang na mga inapo. Siyempre, maaaring mas kaunti ang direktang mga inapo. Ngunit ito ay magiging daan-daan sa pinakamaliit. Bakit kaya niya personal na pasukin ang pangarap ng isang inapo at hikayatin ka pang bumalik sa pamilya? May kakaiba dito. Siguradong may mali. Pinagpatuloy niya ang pagsuri kay Lacey mula ulo hanggang paa. May isang malaking sikreto sa iyo. At ito ay napakahalaga para kay Vasilios. Boom! Sa kabila ng maaraw na araw, bumagsak ang isang kulog ng walang babala. Tinamaan nito ang taong tubig. Natuluyang nawasak. Isang naghihirap na sigaw ang naghati sa hangin bago ang espiritual na pakiramdam ng taong tubig ay nagkalat. Naglaho sa manipis na hangin. Oh God! Anong nangyari dito? Ang biglaang pangyayaring iyon ay natakot sa lahat. At lahat sila ay nakatayo sa lugar sa pagkataranta. Bakit ang taong tubig ay tinamaan ng kidlat ng wala sa asul kung ang lahat ay maayos sa nakaraang segundo? Nawasak na kaya ang kanyang espiritual na pakiramdam? The asterisk man ito. Kung patay na siya, sino ang gagawa ng dragon vein para sa akin? Takabutihang palad. Ang espiritual na pakiramdam ng taong tubig ay muling nabawi ang hugis nito makalipas ang ilang sandali. Gayunpaman, mas mahina siya kaysa dati. Ang puso ni Dexter, na nakabara sa kanyang lalamunan, ay tuluyang bumalik sa kanyang dibdib. Natutuwa akong ayos ka na. Buti na lang buhay ka pa. Anong nangyari kanina, Master? Sa tanong na iyon, napabuntong hininga ang taong tubig. Nako, confidential ang mga divine secret. Kanina, nag-leak ako ng ilang sikreto patungkol kay Vasilios at nilabag ko ang mga banal na alituntunin. Sa pagsasalita niyan, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ayaw nang magsalita tungkol kay Vasilios. Sige, hindi ko na pwedeng pag-usapan yan. Kung ako ay magdusa muli ng banal na parusa, ako ay mapapawi sa mismong lugar. Si Dexter at ang iba ay bumulusok sa tahimik na pagmumuni-muni. Ngayon lang, sinabi ni Master na may ilang lihim na nakatago kay Lacey tungkol kay Vasilios. At ito ay napakahalaga para sa huli. Kaya naman personal na pinasok ni Vasilios ang kanyang mga pangarap at hinimok siyang bumalik sa pamilya. Malamang na totoo iyon. Kung hindi, hindi sana siya sinampal ng banal na parusa. Si Lacey ay isang ordinaryong babae. Anong klaseng sikreto kaya ang dinadala niya?
Bukod dito, bakit kailangan ni Vasilios ang kanyang kasunduan kung gusto niyang bumalik siya? Magagawa niya ito sa isang pag-iisip lamang. Kakaiba, tanong ni Dexter sa taga-tubig tungkol dito. Kakasamaang palad. Ang huli ay mahigpit na tumanggi na ipagpatuloy ang pagtalakay kay Vasilios. Sa halip ay dumulas siya sa katawan ni Dexter. Anak, kailangan kong magpagaling sa katawan mo ng ilang araw para gumaling sa pinsala ng banal na parusa. Salamat sa iyong bukas palad na tulong. Guro, bago pa siya matapos magsalita, biglang tumili ang taga-tubig. Bo, bakit ka nandito? Butiki ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dexter. Alam niyang ang The Asterisk Man Butiki na binanggit ng taong tubig ay walang iba kundi ang hari ng mga dragon. Nako, karaniwang kaalaman na ayaw ng King of Dragons na tinatawag siyang butiki ng iba. Sana talaga hindi sila mag-away sa katawan ko. Pareho silang Sun and Moon class warriors. At kung ang dalawang powerhouse ay magdo-duel sa loob ko, God, patay na ako. Nang malapit na niyang hikayatin si King of Dragons na huminahon. Nagsalita na ang huli. Kakaibang sapat, ang karaniwang nangingibabaw at mapagmataas na hayop ay nanginginig sa harap ng taong tubig noon. Nanginginig ang boses nito at tumulo ang takot. Bakit ka nandito? Mahal kong F. Bienan. Bienan. Halos lumuwa ang mga mata ni Dexter sa address na iyon. King of Dragons talaga ang son-in-law ni Pietro. Ano ang nangyayari dito? Ang anak na babae ni Pietro ay tao. Habang ang King of Dragons ay mula sa Dragon Race. Kung tutuusin, hayop ito. Oo naman. Ang anak na babae ni Master ay may kakaibang panlasa. The Asterisk Man ikaw. Sino ang iyong biyenan? Papatayin kita kapag nagpatuloy ka sa pagbubuga ng kalokohan. Noon, niloko mo ang aking bata at walang muwang na anak na babae at dinukot mo siya. Hinanap kita sa loob ng 10,000 taon. At sa wakas ay natagpuan na kita. Babalatan kita ng buhay ngayon para ilabas ang galit sa loob ko. Marahas na nagmura ang taong tubig. Dahil doon, gustong salakayin ni Pietro ang King of Dragons. Teka, huwag mo akong atakihin. Maawa ka, aking biyenan, pagmamakaawa ni King of Dragons. Tumahimik ka, Master. Kayo ngayon ay nasa aking katawan. I don't deserve this, pagmamakaawa kaagad ni Dexter. Isang kalabog ang umalangaw-ngaw bago natapos ni Dexter ang kanyang pangungusap. At pinaalis ng taong tubig ang King of Dragons mula sa katawan ni Dexter ng isang sipa. Ang King of Dragons ay nasa bingit ng luha. Ilang araw na itong naglilinang sa katawan ni Dexter at malapit na itong bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Nakasamaang palad para dito. Pinalayas ito ng taong tubig sa katawan ni Dexter sa isang napakahalagang yugto at nasugatan pa ito sa proseso. Ang mga nakaraang pagsisikap ng King of Dragons ay walang kabuluhan. At ito ay naging kasing mahina bago ito magsimulang gumaling. The Asterisk starred. Walang hiyang matandang tanga. E paano kung in love ako sa anak niya? Bakit kailangan niyang gawin ito sa akin? Ano ba? Isa akong entity ng Dragon Race. Bilang isang tao, dapat siyang magpasalamat na nahulog ako sa isang tao. Bukod dito, kusang loob na lumapit sa akin ang kanyang anak. Hindi ba naniniwala ang mga tao sa kalayaan sa pag-ibig? I bet nagseselos lang siya sa kagwapuhan ko. Sa kabila ng nasa isip nito. Nitiig ang ipinaliwanag ng King of Dragons. Maawa po kayo, aking biyenan. Ang mayroon ako sa iyong anak ay tunay na pag-ibig. Isip mo, lumabas sa katawan ni Dexter ang taong tubig. Sa kabila ng pagiging isang espiritual na kahulugan, na mahina kumpara sa King of Dragons. Ang taong tubig ay sabik na talunin ang King of Dragons. Nang makita iyon, sumigaw ang hari ng mga dragon. Tumigil ka, aking biyenan. Buhay pa ang anak mo. Sa katunayan, mayroon pa kaming sariling anak na babae. Kami ay isang masayang pamilya. Hindi mo makikita ang iyong anak na babae at apo kung papatayin mo ako ngayon. Higit pa rito, hahamakin ka ng iyong anak sa buong buhay niya. Ano? Kinilig ang taong tubig at gulat na tumingin kay King of Dragons. Ano ang sinabi mo? Sinabi mo bang buhay pa ang anak ko? Seryoso ka,
Nagsasabi ka ba sa akin ng totoo? Siyempre, bakit ako magbibiro tungkol sa buhay ng asawa ko at ng anak ko? Tagot ng King of Dragons. Haha, tumawa ng malakas ang taong tubig. May kagalakan na nakasulat sa buong mukha niya. Tinabi niya, alam kong hindi madaling mamatay ang anak ko. The Asterisk Man ito. Ikaw ba ang nagsabi sa lahat na patay na ang anak ko? Matagal na akong nagluluksa para sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? Agad na tumutol ang King of Dragons. Bakit ko isumpa ang aking asawa at anak na mamatay? Ang iba na may lihim na motibo ay nagpakalat ng peking balita. Hindi lang hindi inaprobahan ng mga tao ang relasyon ko kay Linda. Ngunit hindi rin kami binigyan ng Dragon Race ng kanilang basbas. Kaya naman, nagsinungaling ang ilan sa mga taong gutom sa labanan ng Dragon Race at sinabing lahat ng tao sa Dragon Race ay pumatay kay Linda. Gusto lang nilang lumikha ng salungatan sa pagitan ng Dragon Race at ng mga tao. At halos nagtagumpay sila. Kakritikal na sandali. Ang mga tao ay nakipagdigma sa mga Diyos sa halip. Sa huli, napigilan niya ng isang digmaan sa pagitan ng mga tao at Dragon Race na mangyari. Nang marinig iyon, mabilis na hiniling ng taong tubig na makita ang kanyang anak na babae. Si Linda White, nasaan na ang anak ko? Gusto ko siyang makita. I'm also longing to see Linda and my daughter. Gayunpaman, mahirap para sa akin na bumalik sa Dragon Race ngayon. Ligtas at maayos si Linda at ang iyong apo kasama ang Dragon Race. At saka, nasugatan ka ngayon. Walang paraan para makabalik ka sa Dragon Race. Kapag lumakas ako, baka makabalik ako. Isang buntong hininga ang pinakawala ng King of Dragons. Bilang tugon, huminga ng malalim ang taong tubig at pinigilan ang kanyang galit. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Pansamantala, tutulungan kitang gumaling. Kapag malakas ka na para bumalik sa Dragon Race, kailangan mo akong dalhin doon para makita ang anak ko. Salamat, aking biyenan. Umalis ka, hindi ako ang biyenan mo. Ang taong tubig fumed. Dahil ang King of Dragons at ang Waterman ay nagkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Pareho silang bumalik sa katawan ni Dexter. Nang makita iyon, napalunok si Dexter at nagtanong, Guro, ligtas ba tayong uminom ng tubig mula sa Apex River? Siyempre, kaya mo, gayunpaman, inumin ang tubig mula sa mas malalim na bahagi ng ilog. Ang tuktok na bahagi ng tubig ay kinakalawang ng isang death aura. Kung inumin mo ito, ang death aura ay makakalusot sa iyong katawan. Tagot ng Waterman. Salamat sa paalala, Master. Sabi ni Dexter. Si Dexter, Quinlan, at ang iba pa ay tuyo. Kaya tumalon sila sa ilog. Sumisid sa ilalim ng ilog. At lumunok ng tubig hanggat maaari. Samantala, tumatakbo para sa kanilang buhay sina Thies, Erebus, Tiger King, at Raccoon Queen. Sila na lang ang natira sa kampo ni Thies. Sa sandaling nakatakas na sila mula sa mga espiritu ng kamatayan at tumigil sa pagtakbo. Lahat sila ay humihingal ng husto at sa pagkabalisa. Nilamon nila ang spirit pill ni Grey Rat bago iyon. Ngunit naubos nila ang kanilang lakas nang lumaban sila kay Dexter. Isa pa, ang kanilang mga katawan ay napasok ng death aura. Kaya't sila ay pagod sa aso pagkatapos ng mahabang panahon. Sa sandaling tumigil sila sa pagtakbo. Tinimulan nilang ilabas ang death aura sa kanilang katawan at gumaling. Makalipas ang mahigit 1 oras. Sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag matapos ilabas ang lahat ng death aura sa kanilang katawan. The Asterisk Man 8, F***6, ang mga mata ni Thies ay puno ng kasamaan. At nakaramdam siya ng labis na kapaitan. Bakit hindi naapektuhan ng death aura sina Dexter at Squirrel? Hindi ko matanggap, hindi iyon makatarungan. Sa tingin ko, ang Squirrel ay isang lokal sa sinaunang sektor. Kaya naman, maliwanag kung bakit hindi siya naapektuhan ng death aura. Pero, hindi ko alam kung bakit hindi naapektuhan si Dexter. Paliwanag ni Raccoon Queen. Ang Raccoon Queen ay kasing lakas ng Tiger King. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ito nakaligtas ng mamatay ang iba pang primordial beast. Nang marinig iyon, malamig na nasabi ng Tiger King.
Huwag na nating isipin kung paano siya hindi naapektuhan ng death aura. Ang lahat ng mga magarbong trick sa harap ng ganap na kapangyarihan ay walang silbi. Pagkatapos ay tumahimik si T.S. dahil nakaramdam siya ng kilabot dahil sa dehydration. Kailangan nating maghanap ng tubig. Inubos ko lahat ng likido sa katawan ko sa laban na iyon. Nung tumatakas tayo, napansin niyo ba na biglang namula ang tubig sa ilog? Pagkatapos, ang pulang kulay sa tubig ay natipon at nabuo ang isang sinag ng liwanag bago nawala sa manipis na hangin. Sabi ni Tiger King, "Sino ang nagmamalasakit dyan? Ano ang pula o sinag ng liwanag? Ang priority natin ngayon ay maghanap ng tubig." T.S. said. Sa galit, pinandilatan ng Tiger King si T.S. at umungal. "What an id asterisk ot. Hayaan mo akong tapusin. Pwede." Matapos mawala ang sinag ng liwanag. Ganoon din ang puwersa ng paghila sa Apex River. Nakita agad ni T.S. ang pula. Habang nakatitig kay Tiger King. Kumulog siya. "Sino ang tinatawag mong id asterisk ot?" Nagalit si Tiger King kay T.S. dahil ang huli ang dahilan kung bakit sila nandoon. Itinaya ang kanilang buhay sa halip na magsaya sa primeval forest. Lalong nagalit si Tiger King nang kulitin siya ni T.S. "I called you an id asterisk ot. Anong problema? Naglalaway lang ako ng katotohanan. Ikaw ay isang id asterisk ot dahil hindi mo ako hinayaang sabihin ang gusto kong sabihin. F asterisk sick ka." Nagalit si T.S. "Papatayin kita." Nang makitang mag-aaway na ang dalawa, mabilis na pinawi ng Raccoon Queen at Erebus ang tensyon. "Hoy! Tama na. Hindi ngayon ang oras para makipag-away sa isa't isa. Ang aming prioridad ngayon ay upang makahanap ng isang mapagkukunan ng tubig." Napakahalaga ng sinabi ng Tiger King kanina. Parang nawala talaga ang puwersa ng paghila sa ilog. Kung wala ang puwersa ng paghila, makakainom tayo ayon sa gusto natin. Matapos masaksihan ang labanan sa pagitan ni T.S. at Tiger King, hindi na inisip ni Erebus na si T.S. ay isang misteryosong nilalang. Sa lahat ng ito, si T.S. ay nagpapanggap na hindi maintindihan. Sa totoo lang, isa lang siyang ordinaryong tao na may emosyon. Tulad ng isang ordinaryong tao. Magmumura din siya para ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos nito, tumigil si T.S. sa pakikipagtalo kay Tiger King. Ligtas na ipagpalagay na ang mga tagapamagitan ay gumawa ng mahusay na trabaho o si T.S. ay masyadong uhaw upang aliwin ang patuloy na pangungutya ng Tiger King. Pagdating nila sa Apex River, dahan-dahang naglakad si T.S. patungo sa ilog upang subukan ang mga bagay-bagay. Tama, ang lakas ng paghila sa Apex River ay humupa. Wala na ang puwersa ng paghila. Maaari na tayong uminom ng tubig hanggat gusto natin. Si T.S. ay nasa ibabaw ng buwan. Uhaw na uhaw din si Erebus. Ngunit hindi siya nang ahas na uminom sa ilog bago ang iba. Kaya naman, panay ang tingin niya kay T.S. habang hinihintay itong uminom ng unang higop.